Kuya Poy, pakain ka naman. Namutla ako sa pagod para may mga ganun. Oo. Pati tuloy yung nag-a-agree naman yung sina Aaron Tolentino. Ayan, sino ba to nandito? Si ano ba to? Si Nesty. Ayan. Ay, si Neb pala yan. Si Neb. Nag-a-agree din, sasama. Bakit hindi? Pero alam nyo, nakakatuwa po, no, mga kapatid, ng ating catch-up episodes ay talagang umabot ng kaninang nag-check kami 123,000 views. Okay, kahapon po yan. Kaya every Sunday, alas 12 ng tanghali hanggang alas 2:30 ng hapon, maraming salamat po sa inyo, ha? Sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nag-share, at syempre doon din sa Monday to Friday. Dito sa mga pinagsasama natin, i-share ang ating live streaming. Wala naman humuwawala dahil ma-share din natin, maipapamahagi pa natin sa iba nating mga kapatid yung swerte na may matutunan, yung swerte na tayo'y manalo. 'Di ba sa ating pakikinig lang, sa ating panonood lang. Ganoon 'yun dahil pinapaalala ko na nga po sa inyo. Meron ho tayong 4 na 250 pesos na cash plus dalawang 250 pesos ulit na cash na manggagaling sa ating Astig Confessions. Seryoso? Mamaya. Tsaka isang Sulit TV. Napakarami, bali 7 premyo ang pamimigay natin sa loob ng isang oras nating pagsasama, mga kapatid. 'Di ba? Kaya naman i-share na nga po ang ating live streaming. Ako, i-share ko na now na. Ayan, sabay ho tayo. Pero kahit na hindi ako mananalo, panalo po ako dahil lagi naman kayo nakasuporta sa ating programa. Yun naman po yung on-sweet doon. Yun na yung pakonsuelo para kay Kuya Poy. Kaya ayan, talaga hong sineshare ko ngayon pa lang, Lunes na Lunes. Para maganda talaga yung umpisa natin. Ayan, at ano pa ba mga dapat natin mga ipaalala sa inyo? Ayan, welcome na welcome din po ang inyong mga sulat, ang inyong mga liham na paratingin dito sa ating programa. Nandyan po ang dearkuyapoy@gmail.com at syempre nandyan din ang ating H2H Conversation Official. Yan po yung FB community page natin kung saan pwede kayo mag-private message ng inyong mga kwento na pwede nating ilagay sa Dear Kuya Poy o kung sa request ninyo ay sa Astig H2H Confessions o doon sa HEART o yun sa Heart segment, 'di ba? Kung saan ipapagitna nga po ang inyong lingkod para sa dalawa nag-uumpugang bato na kailangang na pwede pa mapag-ayos kaso hindi magkabigayan, papagitna lamang po ako. O kaya naman dalawa na kailangang paghiwalayin na. Nangyari po yan last week lang. Natutuwa ako sa gano'n, inilapit pa sa atin. Ayan, pero para tulungan sila na makapaghiwalay ng maayos. Dahil nga alam nila na meron sila naaapakan na ibang tao at walang masama doon. Ayan, bago lumala yung problema. Pero meron ding mga ilang pa mga paalaala po kami sa inyo, bukod sa pag-share, ay nako, i-take note nyo na nga po itong mga hotlines natin dahil pwede rin po kayong tumawag para sa inyong mga payo, para sa inyong mga suhestyon at para sa inyong mga komento sa ating mga makakausap. Ito ang ating mga hotlines, 8631-5788 o 8631-6674. Ulitin ko lang 8631-5788 o ang 8631-6674. Sa oras nating 17 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, simulan na nga po natin ang inaabangan ninyong segment tuwing Lunes, Miyerkules at every Friday, MWF. Ito na nga po ang ating Astig Confessions. H2H Astig Confessions. Kayod Kalabaw. Yan ang sitwasyon ngayon nitong si Madel dahil mismong ang kanyang asawa na si Junie ay may iniindang sakit. Yan po ang pauna sa ating kwento na matutunghayan mamaya. Naku, ano kaya ito?
Ano ngayon kung kayod kalabaw? Pero kagaya nga po ng dati, kakaibang kwento, kakaibang storya ng totoong buhay ang ating pag-uusapan at bibigyang linaw mula sa ating mga callers. So, especially tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. At dito nga po, mas lalo nating bibigyan ng pagkakataon ng ating mga tagapakinig at mga tagapanood sa Facebook at sa TikTok Live broadcast na mag-share ng astig advice ninyo. Kaya naman yung astig comments sa ating mga tampok na storya na may matinding pinagdaraanan pagdating sa pamilya. Away pamilya, hindi magkaunawaan, misunderstanding ng magjowa o yung walang tigil na kwento ng mga kabitan. Pakabit naman. Ayan, yung mga ganyan. At sa bawat astig advice nga o sa astig comments ay meron din po kayong chance na manalo naman ng 250 pesos na cash. Okay? Every Monday, Wednesday, and Friday. Inuulit-ulit po namin yan. Simple lamang po naman ang ating mga mechanics. Sa mga gustong maging winner sa araw na ito, aside sa inyong astig advice o astig comment, ay kailangan nyo rin gumamit nung hashtag natin na astig advice sa social media live broadcasts. Okay? Ilagay ninyo astig advice. O kaya naman kapag kayo naging caller namin at tinanong ko kayo, halimbawa, Neb, ano bang astig advice mo para dito kay anong pangalan nung kanina sinabi ko, si Junie. Yan. Ang astig advice ko, Kuya Poy, para kay Junie. Yan. Kasi makakausap mo rin, di ba? Para lalong tumigas ang kanya at tumibay yung paniniwala nitong si Junie na magiging maayos din ang lahat. Yan. Kaya kailangan ng inyong mga astig advice, astig comments. Ayan. O kaya naman, eto nga, ang ating mga, sa hotlines po yan, itatawag. Itatawag yan. 8631-5788 o sa 8631-6674. Ayan, at sa inyong mga comments naman, hashtag astig advice. Tapos ang inyong advice, ang inyong payo. Kaya naman po, umpisa na natin ang ating Hashtag H2H Astig Confessions. Kayod kalabaw! Yan ang sitwasyon ngayon nitong si Madel dahil mismo ang kanyang asawang si Junie ay may iniindang sakit. Pero ang matindi nga po sa lahat, kahit na halos 2 dekada ng kasal itong si Junie sa kanyang may bahay na si Madel, ni isang beses ay hindi naman nagmintis ang kanyang misis sa pagbibigay pa rin ng tulong sa kanyang mga kapatid. Okay, sa mga kapatid ni Madel. Ayaw man sitahin nitong si Junie ang kanyang asawang si Madel dahil nga maski siya ay umaasa rin ho sa kanya. Ayan, bukod dyan, iwas na rin daw muna itong si Junie na pagmulan din ito ng kanilang pagtatalo dahil sa panghihimasok ni Junie sa pagtulong ni Madel sa sarili niyang pamilya. Okay? Ano nga bang pinupunto naman kasi nitong si Junie? Na aalalayan ka naman pala ng asawa mo, tumutulong yung asawa mo sa mga kapatid niya. Ano kayang issue nitong si Junie ng Quezon City na meron ng isang anak? Pero tingin ko, isa sa mga issue ito dahil 52 years old na itong si Junie. Ilang taon na kaya si Madel? Tanungin na po natin. Kausapin na natin si Junie. Magandang tanghali sa iyo, Junie. Hello po, magandang tanghali po. Junie, 52 years old ka. Ilang taon na ba itong si Madel, ang asawa mo? Matanda po siya sa akin ng 1 taon. Okay, so bata-bata pa rin naman, 53. Ayan, at meron na kayong isang anak. Ilang taon na ang anak ninyo? 17 pa lang po. Ano ba yan? Babae, lalaki? Junior ko po. Lalaki. Nakakatulong na rin ng konti sa inyong mag-asawa, no? Nag-aaral pa po. Nag-aaral pa. So, nakaasa pa. Opo, grade 12. Okay lang ba kung tatanungin ko, anong pinagkakaabalahan sa buhay, Junie? Dati po, nag-online selling po ako. Nagtitinda po ako ng sabon, pabango, mga therapy lotion, mga ganun po. Pero sa ngayon, natigil na kasi, nalugi, bankrupt na po eh. Okay.
Ayan, nakalungkot naman. Sayang, ano? Oo, sana may naipapasok ka. Wala ka bang ibang pwedeng mapasukan trabaho? Bagaman sinabi mo, meron kang iniindang sakit. So, medyo limitado yung mga trabaho, mga opportunities na meron sa'yo. Okay lang ba kung tatanungin namin, ano ba ang diferensya, Junie? PWD po kasi ako, Kuya Poy. Na may Kaya, diferensya sa paa po. Ano nangyari sa paa ba? Hindi naman po inborn. Nagkasakit lang po ng bata. Kaya yun, nagka-polio po. Oho, okay. So medyo limitado rin ang maikikilos, ano? Pero Opo. sabi mo nga kanina, sinusubukan naman, syempre, na maghanap buhay pa rin. Okay, etong si Madel, anong pinagkakaabalahan naman sa buhay ni Madel? Bali, ano siya ang trabaho niya kasi parang dalawa kasi ano siya, yung parang kasambahay din at the same time, gumagawa siya ng splint, yung mga dinideliver po sa hospital, yung pag may fracture, yun po yung pinapatong tapos binabandage para hindi po nagagalaw yung kamay na may fracture. Oo. So, ginagawa niya yan, siya ba may pinapasukan pa o gumagawa lang siya, marunong din talaga? Yung parang, ano yan, mga temporary na cast, ganyan, o splint nga? Bali kasi matagal na kasi siya ron sa trabaho niya na yun. Bali una, kasambahay lang siya. Tapos, malaki na yung inaalagaan niyang mga bata. Ngayon, nasa 40 plus na rin yata. Tapos, nagnegosyo yung anak ng amo ng asawa ko. Kinuha Bali siya yung kinuhang gumagawa ng splint. Okay. Ayan, regular ba na gumagawa pa rin siya ng mga splint? Nung nagkaroon po ng pandemic, medyo natigil kasi hindi na ho nakabiyahe dahil bawal ho yung biyahe. Pero ngayon, bumabalik unti-unti na po, bumabalik na po yung pag-order ng splint. Kaya tuloy na po sila ngayon. Yan. At doon sa isang trabaho, tuloy pa rin naman. Ano na ba siya ngayon? Na-promote na ba? Parang mayordoma na, parang ganun. Hindi. Ganun pa rin po. Pagka sa umaga, yung trabaho sa bahay, tapos yung nagpuputol ng mga damo-damo, tapos pagka tanghali, hapon na, yan, naman siya dun sa paggawa ng splint. Ayun. So, mga ilang oras din ang trabaho kung susumahin mo? Hanggang po kasi, stay-in po kasi siya. Tapos, bali, alas 5, tigil naman po siya, alas 5 ng hapon. Okay. So, stay-in siya. At kailan lang kayo nagkikita bilang isang pamilya? Bali, umuwi po siya dito ng Biyernes ng gabi. Biyernes ng gabi. Sabado, Linggo, nandito po siya. Nandyan, nakakasama nyo naman. Tumutulong ka mo itong si Mrs., si Madel, doon sa mga kapatid niya. Ano namang masama doon? Kung tutuusin, wala naman po talagang masama doon. Kasi bilang mabuting kapatid, talagang obligasyon din po naman talagang tumulong sa mga kapatid. Kaya lang, ang sa akin lang, yung parang sa edad ng mga kapatid niya at sa edad na rin namin, parang hindi niya na rin na naiisip na may pamilya siya, yung asawa ko. Tapos, yun nga, kasi simula pa noon, nung magkasama kami doon sa isang bahay, dalaga pa pala nung asawa ko noon, siya na rin yung nagtatrabaho sa pamilya niya. Tapos, nung nagsama kami, doon ko lang yun nalaman. Tapos, simula nun, hanggang ngayon, ganun pa rin, na kahit na lumipat na kami, bumukod na kami sa pamilya ng asawa ko. Hanggang ngayon, ganun pa rin, tuloy pa rin yung pagtulong niya. Ano ba yung mga tulong na ibinibigay niya? Serbisyo ba o pera? Inuobliga ba siya? Meron ba nag-oobliga sa mga kapatid niya na tumulong pa rin siya? Hindi mo naman po masasabi talagang inuobliga, kaya lang sa financially, kaya lang talagang sa sobrang bait kasi ng asawa ko, once na may humingi na kapatid niya nag-message. Tapos, yun, talagang hindi niya rin matiis. Minsan, sinasabihan ko na wag mo na lang kasing pansinin. Tapos sabi niya, sa ano niya,
pagka nababasa niya, hindi niya rin talaga matiis. Mm. Kaya lang, hindi ko naman din sa inaano yung asawa ko. Kaya lang sabi ko, parang buong buhay niya na lang ba na ganun para ibigay niya yung tulong. Oo. Kasi may pamilya naman na, may asawa at anak na. Oo. Ako, wala naman ako reklamo. Kasi sa amin naman natutugunan talaga yung sa financial. At saka pinagpapasalamat ko nga din na kahit ganito ako, wala naman narinig na sumbat sa kanya na kahit sa maliit na halaga, hindi ko siya natutulungan. Pero mas naawa naman ako lalo sa kanya kasi buti sana kung may naibibigay akong kahit na paano, may naabot ako para papagaan man lang yung sa financial at saka yung sarili niya na pinagkakakitaan na ibabahagi niya pa rin sa kapatid niya. Parang minsan lumalabas kasi parang maaabuso na siya eh. Kaya lang sobra kasing bait. Ako ginagawa ko, ayoko naman kasi na nag-aaway din kami. Pero hindi naman kami talaga nag-aaway kahit minsan. Yun lang yung pinaka-inaano ko lang talaga na buhay niya na lang ba, iaalalaan niya na lang ng gano'n sa tulong sa kapatid niya. Paano naman yung matatanda na rin naman yung mga kapatid niya? Oo. Ilang taon na ba itong mga sinasabi mong matanda na, Kuya Junie? May halos magkasunodan lang naman sila ng edad eh. Hindi naman nalalayo kasi panganay yung asawa ko. Oh, panganay. So, ganun. Opo. Ang pinakabunso lang nila nasa 30. Oo. O sandali, Kuya Junie, buhay pa ba ang mga magulang nila? Ay, bali bukas po, August 13, 1 year death anniversary ng nanay niya. Yung tatay, nandyan pa? Tatay, mas nauna na po, matagal na mas nauna na. Sabi mo, panganay yung asawa mo. Kaya nga tinatanong ko, meron bang nag-uubliga doon sa mga kapatid na tumulong? Alam mo kasi, dahil siya bilang pinakamatanda nga at kasunod na mga magulang pagdating sa responsibilidad, siguro naman nagpapaabot lang ng tulong at hindi niya naman inuobliga sabi mo nga, hindi mo naman masabing inuobliga pero kapag ka umungot yung kapatid, kung nasana yung asawa mo sa pagtulong, sa pag-alalay, di ba magandang yan? Di ba magandang dapat at proud ka doon sa asawa mo dahil matulungin siya kahit na kayo man ay medyo kinakapos din and medyo kailangan grateful ka rin dahil kayo meron silang mga nanghihiram, ibig sabihin na kukulang. Di ba? Opo. Pinagpapasalamat ko nga po talaga yun. Kaya lang minsan nakakapagtampo din dun sa side ng mga kapatid. Sige, ito ang magandang tanong. Ano ang issue mo doon sa mga kapatid? Ayun, yung parang issue ko kasi minsan sa halip na mga musta, ang nababasa ko kasi sa message sa Facebook pag nagme-message yung kapatid, yung meron ka bang dyan, yung may pera ka ba dyan kasi kailangan lang, ganito. Parang sa halip na unahin muna yung pangungumusta, ang bungad, hiram agad. Parang hindi naman hiram na talaga yun kasi hingi na yun eh. Hindi lang talaga din masabi na utang. Hindi na ibinabalik. Kumbaga humingi ng tulong kay ate. Ang isasagot naman ni Mrs., baka ganun talaga sila mag-usap. Merong mga yung walang pasintabi na 'Di ba? Straight to the point, ate, meron ka ba diyan? Meron ganun, meron naman yung magipaligoy-ligoy na konti, kumusta ka na ba? Sana nasa mabuti kayong kalagayan ni Kuya Junie. Ate, may medyo kinulang sa alam mo yung ganun, may ganyan makipag-usap Paano ba sila mag-usap magkakapatid? Kasi may straightforward. Hindi ko rin masabing ganun sila mag-usap pero sa akin din tingin ko kasi parang pang-abuso na rin kasi dahil nga alam nilang mabait ng kapatid nila. Ganun talaga sila Tapos parang ang ko sa akin parang hindi nila yung sarili nila, parang lahat inaasa na nila sa kapatid nila. Yan. Teka lang. Pa sila matututo? Teka lang, Kuya Junie meron tayong caller ngayon na mula sa Valenzuela, si Esme. Okay, pakinggan natin ano bang astig advice niya dito sa pinakikinggan nilang kwento mo at hinanakit mo, Kuya Junie. Ayan, si Esme. Esme, anong astig advice mo?
Hello po. Ang hastig advice ko po, sir, ang ano ko lang, dapat sabihin niya kasi feeling ko hindi silang marunong tumay sa sarili nilang sarili nila. Kasi parang lagi sila nakadepende dun sa asawa niya po. Oo, ganoon. So, kausapin. Sino? Kakausapin ni Kuya Junie si Ate Madel, yung asawa niya. Opo. Oh, okay. Pero mag-aaway din sila. Ay, medyo may paliwanagan. Mas maaway po kung mismo yung mga kapatid ng asawa niya po. Ay, yung kasi mga kapatid ang kakausapin. Opo, nang mahinahan lang po. Kasi minsan, pag hindi mahinahan, nagkakasagutan po. Nagkakagalitan sila. Para nanunumbat kasi, no? Opo, okay. Ganun po. Sumbatan ng dating nila. Kaya mag-usap na lang na maayos po. Sige. Maraming salamat, Esme. Thank you, Esme. Opo, thank you po. Kuya Junie, nasubukan mo na ba yung sinabi niya ni Esme na kinausap mo na yung kapatid na laging humihiram? Ay, sa totoo lang, hindi ko po ginagawa yun. Pero ang kinakausap ko po, siyempre, yung asawa ko. Ayun. Kasi ayoko rin po kasi malaman ng mga kapatid niya na parang pinagbabawalan ko siyang tumulong kasi yun parang karapatan kasi yun ng kapatid. Ng asawa ko sa mga kapatid niya. Oo. Dahil nga, sobrang bait lang talaga ng asawa ko. Pero ganito, Kuya Junie, ito ba mga kapatid ng asawa mo, meron din naman mga hanap buhay, may pinagkakakitaan na alam mo at talagang kinukulang lang? Yung sa lalaki kasi, parang pa-sideline lang. Tapos may isa pa kasing kapatid na babae na maraming anak na etong mga nakalipas lang na buwan, naging byuda na eh. Tapos, ilan din yung anak noon. At saka yung mga pamangkin pa. Kaya, sobrang dami rin talaga ng sa asawa ko, yung humihingi. Hindi naman talaga masabing yung hiram, pero talagang totoo, hingi na rin talaga. Kuya Junie, lahat ba ng inihingi, ikinatok sa asawa mo ng mga kapatid niya ay pinagbuksan, napagbigyan ba, napahiram? Ay, halos lahat po. Kasi ang katwiran ng asawa ko, minsan nga yung isusubo niya na lang, yung parang hindi niya na maisubo kasi iniisip nga yung sa ibibigay na lang kaysa sa isusubo. Parang gano'n ang ng asawa ko. Okay. Kanina nga may sinasabi ka ng mga sitwasyon din sa personal na buhay ng mga magkakapatid. Yung isa pa extra, yung isa kabubiyuda lang, maraming mga anak, syempre maraming intindihin. Kailangan talaga ng mga aalalay. Hindi mo ba tinitignan, hindi mo ba sinusubukan, Kuya Junie, na tignan doon sa punto na maswerte pa rin kayo? At ang mas concern mo, sa tingin ko ang mas concern mo dapat sa ngayon ay kaya ba ng asawa ko yung mga ginagawa niyang trabaho? Hindi ba siya sobrang napapagod? Kaya sa dun sa lagi na lang laging humihiram. Kayo ba, Kuya Junie? Sa totoo lang kinukulang ba kayo sa pagkain ninyo araw-araw, buong pamilya kasama yung anak ninyo? Medyo kinukulang din po, pero hindi naman po masasabing talagang in short, nagugutom ba, Kuya Junie? Nagugutuman sa maga? Hindi. Hindi naman po. Hindi ba blessing na yan? Hindi ba swerte at kayo ay nahihiraman pa? Dahil kayo ay napagkakasya ninyo. 'Di ba? Hindi ko sa sinasabi na mali yung pinupunto mo, pero parang feeling ko lang mas magandang issue na sandali lang, Madel, asawa ko, kinakaya pa ba ng katawan mo? Baka naman tayo bumigay na dahil may mga pangangailangan tayo, may pangangailangan yung mga kapatid mo, medyo mag-ipon-ipon tayo. Mas maganda sigurong ganun ang focus, hindi yung pagtulong niya dun sa mga kapatid niya. Walang problema ron kung tumutulong si ate sa mga kapatid niya nang hindi siya inuobliga, hindi siya inaaway at hindi siya nirereklamo. Pero ito, sige, meron pa tayong isang astig advice mula naman kay Gerald. Ano ba to? 60 years old? Mula sa Pasig. Ayan, paurong nga ng screen natin. 60 o 50? Ayun, 50. Ayun. Kuya Gerald,
Ay, magandang tanghali. Kuya Boy, pinatanda mo ako Oo nga. 50 lang, 50. Hindi, yung screen medyo kinain. Okay. Nagising niya, ayun. Ang stick advice ko kay kasi ramdam ko siya kasi PWD rin ako. Visually impaired ako, Boss Juni. Oo. Kailangan siguro, ako, siyempre, visually impaired, mahirap. Lalo kami, ang difference lang natin, wala akong anak. Pero 2021, nawalan ako ng work. So, medyo mahirap. Alam ko yung nararamdaman ni Kuya Juni, yung pagtulong ng asawa sa pamilya. Tingin ko wala namang masama. Ang gawin mo na lang, boss, suportahan mo na lang yung misis mo. Total, ang misis mo, sabi mo, may edad na rin. Alam naman niya yung ginagawa niya siguro. Saka hindi naman kayo pinababayaan. Siguro, kesa mag-isip siya na yung nag-aaway kayo, suportahan mo na lang. Alam naman niya yung ginagawa niya, tingin ko. Basta hindi niya kayo napapabayaan, okay na yun. Gumawa ka na lang ng mga bagay siguro na para hindi siya yung ma-stress. Kasi siya na ngayon nagtatrabaho. Tapos tulong lang naman sa pamilya, hindi naman ibang tao. Siguro naman, hindi naman dapat na pinag-aawayan yun. Kasi hindi naman kayo pinababayaan bilang pamilya. Yan, maraming salamat, Kuya Gerald, Okay. 50 years old lang po si Kuya Gerald. Okay po. Pasensya na kanina. God bless you too, Kuya. Okay, opo. Ayan, Kuya Juni. Opo. At ang totoo naman po talaga, wala naman po talaga akong kinasasama ng loob. Kasi sa akin po talaga sobrang pasasalamat ko kasi napakabait nga po ng asawa ko. Pero dahil nga na pinalaki rin siya ng gano'n ng magulang niya. Pero ang akin lang kasi ganito, yung nakikita ko rin kasi yung hirap ng asawa ko. Tapos yung pagod niya. Yung gano'n na yung sobrang ko lang din na napapansin ko lang sa halip na na sana bawas-bawasan din naman yung sa pag-iisip niya doon sa mga kapatid niya kasi may din naman yung kakayanin din naman nila na mabuhay. Hindi naman sana yung asawa ko ang talagang bubuhay para sa kanila. Sige. Yung Kuya awa Juni, ko kasi yun ng gano'n. Kuya Juni, alam mo, may papayo ko naman sa'yo, personally, may papayo ko sa'yo is tanggapin mo at maging mapagpasalamat ka dahil nga kinakaya niyong dalawa ng asawa niyo na makatulong pa sa pamilya. Sabi nga ni Kuya Gerald, hindi naman ibang tao yung tinutulungan ninyo. Okay? At hindi rin naman kayo kinukulang sa mga pangangailangan ninyo. Pero maganda nga na kausapin mo itong si Ate Madel na asawa ko, mahal kong asawa. Medyo magbawas-bawas ka ng stress, matuto ka na na tumanggi, matuto kang magsabi ng hindi dahil sabi mo nga kanina, sumusubok naman magtrabaho kaso hindi makahanap ng swerte yung mga kapatid. Ha? Sumusubok naman, tumitigil ba sila? Tamad ba sila? Kung tamad, ibang usapan yun. At tulong pa rin ang tulong yung asawa mo. Masama yun. Oo, para ka nagpapalaki lang ng baboy. Ang problema, tao yung kapatid mo. Pangit yun. 'Di ba? Pero kapag hindi naman sila tamad at talaga medyo naghihikahos lang din sa buhay, tanggapin natin yung role ng mga ate dahil mahirap din para sa kanila yan. Mga ate, mga kuya na talikuran. Wala na nga sila mga magulang, sabi mo. 'Di ba? At siya na yung tumatayo na responsibilidad niya yung kanyang mga nakababatang kapatid. For as long as hindi binabastos nito mga nakababatang kapatid si ate, hindi sila nagtitake advantage at ikaw Kuya Juni, bilang asawa ay hindi rin nababastos at nabibigyan naman ng tamang respeto. Okay? Ha, Kuya Juni, kaya maganda na relax ka lang, mag-usap kayo, kumustahin mo ang asawa mo, sabihin mo kung pagod ka na, hindi mo na kailangan magtrabaho muna ng extra, ako nang bahala. Yung mga kapatid mo, talagang ganun, medyo matuto ring tumanggi. Kaysa naman pinipwersa yung mga sarili natin, nagkakaedad na rin tayo. Yan. Di ba mas maganda yon? Opo, kaya lang, Kuya Boy, kasi may araw na napansin ko na minsan parang nang-aabuso na kasi minsan kasi nabasa ko sa message na nung minsan nagkasakit yung anak ng kapatid niya. Tapos sumunod yung sa
asawa naman ng kapatid niya. Ibig sabihin, may problema. Naputulan sila ng ilaw. Sumunod, naputulan sila ng tubig. Sabi ko, parang, ano ba yun, parang, wala, sunod-sunod. Parang sunod-sunod talaga yung message na gano'n. Oo, pero alam mo, Kuya Juni, eto no, medyo kukulangin lang tayo sa oras. Alam mo, makokontrol natin, hindi natin pwedeng kontrolin yung ibang tao. O ati yan, kapatid yan. Sabi ko nga, hanggat may respeto naman at maayos ang pakikipag-usap, maayos ang pakikitungo sa inyo, respeto mo rin yung desisyon ng asawa mo. Ang makokontrol mo sa ngayon ay kung paano ka magre-respond doon sa mga ganong mga bagay, sa ganoong mga mensahe. Kailangan ka ba magalit? Kailangan ka bang mapikon? Yun nga may katawan mismo, yung hinihingan ng tulong, hindi nagre-reklamo. Bakit ka magre-reklamo? 'Di ba? Paalalahanan mo na lang siya, gabayan mo, at mas maganda makahanap ka ng magagawa mo para hindi mo masyadong iniisip itong mga ganitong klase ng problema. Okay? Ng mga magkakapatid. Ha? Kuya Juni? Alright. Opo, salamat po. Okay, maraming salamat din sa iyo ha, Kuya Juni. At syempre dito na nga rin po, punta na tayo sa isa pang mahalagang parte ng ating programa. Ito po yung Ako To. #H2H Astig Confessions. Ayan, at syempre, eto na nga po ang mga winners natin para magkaroon ng 250 pesos na cash. Dalawang winners mula sa Valenzuela. Si Esme ng Valenzuela, may 250 ka, Esme. At syempre, sinigundahan niya ni Marites Intia. Meron din siyang 250 pesos na cash. Mga kapatid, eto na nga po ang ilan sa mga Astig advice din mula sa ating Astig Confessions kanina. Eto, sabi ni Andeng Bongo, may point ka rin naman talaga, Kuya Juni. Pinamihasa siguro nitong si Ate Madel yung mga kapatid niya, which is wrong. Okay lang na tumulong, pero wag natin silang pamihasain na obligado. Ano ba to? Na obligado sila ni Ate Madel. Naobligado na si Ate Madel para sa kanila. Yun ang sabi ni Andeng. Si Joshua Paul Perry, sabi niya, hayaan mo na ang asawa mo. Kung gusto niyang tumulong, it's a personal choice. Mabuti nga at matulungin siya sa mga kapatid niya. Si Sergio Gonzalez naman, iyan ang best advice. Yung kay Kuya Gerald kanina, yun nakausap po natin, makinig ka, Kuya Juni. Okay? Ayan, at syempre, sa ating mabilis na pagbabalik, ang ating love question of the day naman, hihintayin ko po ang inyong mga kasagutan, mga kapatid. At papaalala ko lamang po sa inyo, meron pa tayong 4 na 250 pesos cash na ipamimigay. Okay? At isa pang Sulit TV. Di ba? Kaya naman, eto na nga po ulit ang ating katanungan sa ating love question of the day. Sa pagpili ng jowa, nasusunod pa rin ba ang standards once na dumating na si the one? Sige na, sagot na, now na! Love question of the day. Ang mga sumagot sa ating love question of the day, eto, ito ang pangalan niya sa love question natin. Tama ba? Si Kaizel Paktor. Sabi niya, naku, hindi po. Kasi usually perfect masyado yung mga standards ng tao sa pagpili ng jojowain. Sa walang perfect na tao Kaya hindi lahat ng standards mo ay nasusunod kapag tumibok na ang puso mo. Kadalasan, mas nasusunod na nga yung isip mo. Kumbaga sa kantang, kapag tumibok ang puso, wala ka na magagawa kundi sundin ito. Yan. Opo, yan. Sabi naman ni Cherry May Chavez, hindi na. Kasi kapag puso na ang nasunod, magiging bulag ka na. Bulag sa pag-ibig at lahat ay hahamakin na. Masunod lamang ang iyong pagmamahal para sa isang tao. Makakalimutan mo yung mga standards na yan. Ay totoo. Yung mga sinet mo, totoo. Ayan, si Zyrene Sadak, sabi niya, definitely hindi na nasusunod yung mga standards. Once na in love ka na talaga, nilalamon na tayo ng nararamdaman natin para sa isang tao at hindi na natin naiisip pa if the person is really the right one for us. Sabi naman ni Maribeth Obierna, basta tumibok ang puso, wala ka na magagawa kundi sundin ito. Okay.
Sige. Nako ha. Uy, happy listening muna kay sino to? Si Liam Axel at syempre kay Miles. Mga nakatutok sila ngayon. At eto na, ang mga winners natin for today. Congratulations to you. Ang 4 na winners ng ating 250 pesos na cash ay sina Kaizel Macapactor, Cherry May Chavez, Cyrene Sadak at si Maribeth Obierna. Congratulations! At eto namang winner ng ating Sulit TV. Ang username niya ay pautang ako. Yun yung sabi niya. Pero ang sagot niya nga, maraming klase ng standards sa The One. Itsura, medyo may standards ako dyan. Hindi lahat complete package sa standards ko. Hindi umaayon. May ilan lang talaga na madaling sabihin sa salita pero hindi naman perfect. Ayan, pero ikaw nga ang magkakamit ng ating Sulit TV box. Si pautang ako. At syempre, reminder nga lang po namin, kailangan po within 24 hours kapag kami ay nag-message sa inyo, sumagot na kayo agad para naman alam namin kung papaano o saan ipadadala ang inyong Sulit TV box at ang inyong 250 pesos na cash. O papaano bukas mga kapatid, tayo po ay magkarinigan ulit dito sa inyong paboritong tambayan tuwing pananghalian. Ito po ang H2H Heart to Heart. Nakasama niyo po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong gwapopoy dito sa 92.3 Radyo 5 True FM. Dito tayo sa totoo.